Hindi mo ba mabasa ang chart? Baka gusto mong pakasalan na lang kita para maka-green card ka na? Ang mayabang na boses ng isang babaeng tisay ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng Neurology Department ng prestihiyosong Metro Manila Medical Center. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, ang may-ari ngang aroganteng boses na iyon ay nakahandusay sa operating room, walang malay, at isang tao lamang ang makapagliligtas sa kanyang buhay. Walang iba kundi ang Pilipinong doktor na kanyang ininsulto. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kanyang tinik nang siya'y bumulong. Sino ka ba talaga? Ano nga ba ang nangyari? Kung interesado kang malaman ang milagrosong paglalakbay ng isang fellow na doktor mula sa probinsya, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Unang Lunes ng Marso, taong 2009. Malamig pa rin ang simoy ng hangin sa Maynila. Sa harap ng pangunahing pasukan ng Metro Manila Medical Center, huminga ng malalim si Dr. Jose Santos. Sa kanyang suot na itim na suit at lumang backpack, hindi siya naiba sa ibang magadayo mula sa probinsya na sumusubok makipagsapalaran sa siyudad. Ngunit sa lueme kanyang bag ay naroon ang imbitasyon na personal na ipinadala ni Dr. Martin Reyes, isang kilalang neurosurgeon na nagtapos sa UPPGH. Sa kanyang bayan sa Bicol, may mga tumatawag na sa kanya na kamay ngang Diyos. Siyempre, walang sinuman sa ospital na ito ang nakakaalam ngang katotohanan iyon. Pagpasok pa lang sa opisinang neurology, ramdam na agad ni Jose ang mga matang nakatitik sa kanya. Mga tinging may halong pakamausisa at pag-alinlangan, na para bang nakakita silang isang kakaibang hayop sa zoo. Isang nurse na may kulay ang buhok sa reception desk ang sumuri sa kanya mula ulo hanggang paa at marahang nagsalita. "Ah, ikaw pala yung bagong fellow. Dito ka." Ang itinuro niya ay isang upuan sa sulok ng pasilyo. Isang maliit na espasyo na malinaw na naiba sa mga opisina ng ibang mga doktor. Ang wallpaper ay luma na at may mga bahaging natutuklap, at ang mesa ay punong gasgas. Walang imik na ibinaba ni Jose ang kanyang bag. Sa probinsya, palaging may pilangang mapasyente at mga junior na doktor sa kanyang opisina. Ngunit dito, isa lamang siyang dayuhang fellow sa isang sulok. Bandang alas 10 ng umaga, narinig ang tunog ng katakong sa pasilyo. Kilak, 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 isang lakat na puno ng kumpiyansa. Biglang bumukas ng malakas ang pintong opisinang neurology, at pumasok ang isang babae. Siya si Dr. Monica De Villa, isang 29 na taong gulang na neurology consultant. Lihim sa kaalaman ng lahat na ang kanyang ama ang chairman ng board ng ospital. Nang makita ni Monica si Jose, isang ekspresyon ng pagkadismaya ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang kanyang tingin ay parang sa isang mamimili na sinusuri ang isang murang produkto. Matapos siyang titigan ng ilang sandali, nagsalita si Monica. "Ikaw pala yung bagong fellow galing probinsya. Marunong ka bang magbasa ng chart?" Biglang tumahimik ang buong opisina. Ang ibang mga doktor at nurse ay napatingin sa kanilang direksyon. Ang boses ni Monica ay may halong hayagang pangmamaliit. Ngunit hindi siya doon tumigil. "O baka gusto mong pakasalan na lang kita? Para sigurado kang asenso dito sa Maynila, di ba?" Isang tawanan ang sumabog. Si Miguel at ilang iba pang residente ay nagagigikan. Si Jose ay nanatiling nakayuko at walang sinabi. Ang pagtitiim at pagluluwag ng kanyang mga kamao ang tanging senyales ng kanyang nararamdaman. Sa probinsya, walang sinuman ang mangahas na kausapin siya ng ganon. Ngunit dito, wala siyang magawa kundi maktis. May kasiyahang ngiti sa muha, pumasok si Monica sa kanyang sariling opisina. Ito ay isang maluwag na espasyo sa kanto, na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na tanaw ang buong skyline ng Makati. Alam ngang lahat na nakuha niya ang posisyong iyon dahil sa kanyang ama. Nang dumating ang tanghalian, mag-isang naktungo si Jose sa kantina ng ospital, may dalang tray na may salad at sandwich. Nahanap siya ng maupuan, ngunit halos lahat ng mesa ay okupado na. Nang akma siyang upo sa isang bakanteng silya, iwinagaywe ni Miguel ang kanyang kamay para pigilan siya. "Uy,
Para sa amin yan. Sa huli, napilitan si Jose na umupo mag-isa sa isang mesa sa sulok, sa ospital sa kanilang probinsya. Pumipila ang mga junior na doktor para lang makasabay siyang kumain. Ngunit dito, ang lasang salat na kinakain niya mag-isa ay tila mas mapait. Mula sa mga katabing mesa, paminsan-minsan ay may naririnig siyang tawanan at mga sulyap na ipinupukol sa kanya. Pagsapit ng hapon, ginawa ang unang rounds para sa mga pasyente. Sumunod si Jose sa ibang nga doktor patungo sa Intensive Care Unit, ICU. Sa isang kama, nakahiga ang isang Pilipinong lalaki na nasa early 60s. Isa siyang pasyenteng nakatakdang oprahan para sa brain tumor. Hawak ni Monica ang chart ng pasyente at nagsimulang magpaliwanag. Ang pasyenteng ito ay na-diagnose na may malignant glioma. Nakatakda siyang operahan bukas. Na-check nyo na ba ang HMO coverage niya? Ang kanyang paliwanag ay tumpak sa medical na aspeto, ngunit mayroon itong malamig na tono. Para siyang nagsasalita tungkol sa isang makinang kailangang kumpunihin. Ang pamilyang pasyente ay naghihinte sa labas ng pasilyo na may mukhang puno ang pag-alala, ngunit hindi man lang sila tinapunan ng tingin ni Monica. Sa halip, inutusan pa niya ang isang nurse na kumpirmahin kung nabayaran na ang paunang bayad para sa operasyon. Hindi na nakatiis. Si Jose. Dahan-dahan siyang lumapit sa tabingang pasyente at hinawakan ang kamay nito. Ang mamatangang pasyente ay puno ng takot, at lubos na naunawaan ni Jose ang sakit na iyon. Iyon ang parehong pag-aalala at takot na naramdaman niya mula sa hindi mabilang na mga pasyenteng nakilala niya sa probinsya. Magiging maayos din po ang lahat, sabi ni Jose sa isang mainit na boses. Sa sandaling iyon, nakpakita ngang kalmadong ekspresyon ang pasyente, at bahagyang lumuwag ang mahigpit na pakuyong ng kanyang kamao. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Monica. Anong ginagawa mo? That's unprofessional. Ang kanyang boses ay malamig at matalim. Binitawan ni Jose ang kamay ng pasyente at umatras, ngunit patuloy siyang tinititigan ng pasyente. Tila ba'y naramdaman nito na iba siyang klase ng doktor. Nang gabing iyon, umuwi si Jose sa isang maliit na apartment malapit sa ospital, isang pansamantalang tirahan na inayos ni Dr. Reyes. Isang maliit na espasyo na kasing laki lamang ng isang studio unit, ngunit ang ilang personal na gamit na dinala niya mula sa Bicol ay nagbigay sa kanya ng kaunting aliw. Sa ibabawang kanyang mesa ay may isang garapon ngang Bicol Express na pabaon ng kanyang ina, at sa dingding ay nakasabit ang isang plaque ng pasasalamat na natanggap niya mula sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Ngunit ang mainsultong natanggap niya ngayong araw ay patuloy na umikot sa kanyang isipan. Ang masalitang marunong ka bang magbasang chart? At pakasalan na lang kita ay hindi maalis sa kanyang pandinig. Tumingin si Jose sa kanyang sarili sa salamin. Sa Pilipinas, isa siyang doktor na kinikilala ng lahat dahil sa kanyang galing. Ngunit dito, isa lamang siyang probinsyano na hindi sanay mag-Ingles. Bago matulog, tinawagan ni Jose ang kanyang ina sa Bicol para mangamusta. Nagtanong ang kanyang ina na may pag-alalang boses. Hindi ka ba nahirapan diyan? Anak, okay lang po ako, Nay. Marami po akong natututunan. Isang kasinungalingan. Ngunit ayaw niyang mag-alala ang kanyang ina. Matapos ibaba ang telepono, tumingin si Jose sa labas ng bintana. Walang mga bituin sa kalangitan ng Maynila, tanging mga neon sign ang kumikinang. Namimiss niya ang langit sa kanilang probinsya, ngunit nasa isang landas na siya na hindi na niya maaring talikuran. Hindi pa niya alam na ang lahat ng pang-iinsulto at diskriminasyon na ito ay malapit ng mabura sa isang iglap, sa isang sandali kung saan ang buhay ng isang tao ay may liligtas. Kinabukasan, isang oras na mas maagang dumating si Jose sa ospital. Alas 8:00 na umaga, tahimik pa ang ospital, at tanging ang mga pagod, nayapak, nenge mga nurse na katatapos lang ne kanilang night shift ang maririnig sa pasilyo. Gusto ni Jose ang oras na ito. Sa probinsya, madalas siyang gumawang magang rounds. Ito ang oras kung kailan pinakatapat ang mga pasyente.
Habang papunta sa ICU, naisip ni Jose ang pasyenteng may tumor kahapon. Muli niyang sinuri ng mabuti ang chart nito at naramdaman niyang mayroon siyang nakaligtaan. Nang suriin niya ng mas malapitan ang maimahe mula sa CT scan, nakita niyang mas komplikado ang lokasyon ng tumor kaysa sa inaasahan. Malapit ito sa brainstem, at isang maling galaw lamang ay maaaring makapinsala sa speech center o motor nerves. Isa itong delikadong kaso. Pagpasok niya sa ICU, gising na ang pasyenteng iyon, si G. William Cruz. Siya ay 62 taong gulang, isang retiradong guro sa high school. Ang kanyang asawa at anak na babae ay magdamag na nagbabantay sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagkabalisa. Dahan-dahang lumapit si Jose at sinuri ang kalagayan ng pasyente. Stable ang kanyang blood pressure at malinaw ang kanyang kamalayan, ngunit napansin niya ang isang bahagyang panginginig sa dulong nga daliring kanyang kaliwang kamay. Nang makita ngang asawa ngang pasyente si Jose, nagtanong ito na may pag-asa sa kanyang mukha. Dok, magiging matagumpay po ba ang operasyon bukas? Makakabasa pa po ba ulit ng libro ang asawa ko tulad ng dati? Hindi makapagbigay ng basta-bastang pangako si Jose, ngunit sinabi niyang gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya. Sa sandaling iyon, marahang hinawakan ng pasyente ang pulso ni Jose, isang tingin na nagsasabing salamat. Pagsapit ngang 8:00 ng umaga, isa-isang naksidatingan ang ibang mga doktor. Si Miguel ay mukhang puyat. Marahil ay uminom kagabi. Si Monica naman ay dumating na may dalang branded na handbag at may aura ngang katahimikan. Ang kanyang bag ay isang Hermes, na marahil ay katumbas ng kalahati ngang buwanang sahot ng isang fellow na doktor. Nang makita ni Monica na naroon na si Jose, isang mapanuyang ekspresyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang aga mo, may espesyal na okasyon ba? Sinubukan ni Jose na buksan ang usapan tungkol sa kaso ni G. Cruz, ngunit iwinagaywe lamang ni Monica ang kanyang kamay na tila walang interes. Para sa kanya, isa lamang itong operasyon sa kanyang iskadule. Mas mahalaga sa kanya ang kita nege ospital at ang kanyang sariling reputasyon kaysa sa success rate nege operasyon o kalidad nege buhay ne pasyente. Sa oras ng morning rounds, naktipon ang neurology team. Pinamumunuan sila ni Dr. Roberto Cruz, na pansamantalang gumaganap bilang department head dahil si Dr. Reyes ay nasa isang buwang kumprensya sa Europa. Hindi nakpakita ngang espesyal na interes si Dr. Cruz kay Jose. Alam niyang espesyal na inimbitahan siya ni Dr. Reyes. Ngunit itinuring lamang niya siyang isa pang dayuhang fellow. Pagdating sa silid ni G. Cruz, kinuha ni Monica ang chart at nagsimulang mag-briefing. Ang kanyang paliwanag ay parang pagbabasa mula sa isang medical textbook malamig at mekanikal. Inisa-isa niya ang laking tumor, lokasyon, at paraan ng operasyon, ngunit walang anumang konsiderasyon para sa pasyente bilang isang individual. Hindi na naman nakatiis si Jose. Maingat niyang ibinahagi ang kanyang opinyon. Itinuro niya na masyadong malapit ang tumor sa speech center at iminungkahi na kailangang gisingin ang pasyente sa gitna ng operasyon para magsagawa ng wedge tests. Ito ay isang teknik na tinatawag na awake craniotomy, na matagumpay na niyang naisagawa ng dose-dosenang beses sa Bicol. Ngunit ang reaksyon ni Monica ay tulad ng inaasahan. Ano? Isang fellow galing probinsya ang magtuturo sa amin kung paano mag-opera? Ang ibang mga doktor sa pasilyo ay humalahak. Namula ang mukha ni Jose, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Maging si Dr. Cruz ay walang ipinakitang reaksyon. Mas mahalaga sa kanya ang autoridad ng anak ng chairman kaysa sa opinyon ng isang dayuhang fellow. Pagsapit ng tanghalian, muli na namang mag-isang nagpunta si Jose sa kantina. Ang menu ngayon ay chicken salad at potato soup, at lalo niyang namis ang pagkain sa kanilang probinsya. Naalala niya ang mainit na sabaw ngang sinigang. Habang kumakain mag-isa, isang nurse na nang nangalang Sarah ang lumapit. Si Sarah ay nasa early 50s, isang veteranong nurse na mahigit 20 taon nang nagtatrabaho sa ospital.
Umupo siya sa tapat ni Jose at sinabing kaninang umaga ay nagtanong si Cruz tungkol sa kanya. Sinabi raw nito na tila tunay siyang nag-alala para sa kanya, at iba raw ang tingin niya kumpara sa ibang mga doktor. Mula sa kanyang mahabang karanasan, alam ni Sarah kung paano kilalanin ang isang mabuting doktor sa Hindi. Sinabi niya na may nararamdaman siyang espesyal kay Jose. Ngunit kasabay nito, hindi niya nakalimutang magbigay ngang babala. Kayang-kaya raw ni Monica na paalisin ang sinumang hindi niya gusto gamit ang kapangyarihan ng kanyang ama. Pagsapit ng hapon, may tawag mula sa emergency room. Isang pasyente mula sa isang aksidente sa trapiko ang dinala, at wala itong malay. Isang lalaki na nasa early 30, nakasakay sa motorsiklo at nabangga ng isang truck. Ang geray puno amoy negaduwa disinfectant, at abala ang mega nurse. Naunang dumating si Monica at sinuri ang pasyente. Tiningnan lamang niya ang mapanlabas na sugat at sinabing isa lamang itong simpleng concussion dahil walang malinaw na pagdurugo na nakita sa CT scan. Ngunit may naramdamang kakaiba si Jose. Ang pupil response ng pasyente ay bahagyang iba at may pagkakaiba sa reflexes ang kaliwa at kanang bahagi ng katawan nito. Iminungkahi ni Jose na kailangan ng mas detalyadong pagsusuri. Ngunit sinabi ni Monica na sayang lang sa oras. Dagdag gastos lang daw ito sa ospital. Sa sandaling iyon, na-miss ni Jose ang sistema ng medisina sa kanilang lugar. Ang buhay ng pasyente ang prioridad at hindi inuna ang pera. Sa huli, inilipat ang pasyente sa isang regular na silit at hindi maitago ni Jose ang kanyang pagkabalisa. Kung tama ang kanyang hinala, maaring biglang lumala ang kalagayan ng pasyente sa loob ng ilang oras. Ngunit bilang isang fellow, limitado lamang ang kanyang magagawa. Alas 6 ng gabi, huling sinilip ni Jose Sige Cruz. Nakatakda ang operasyon nito kinaumagahan, ang pasyente ay tahimik na kasama ang kanyang pamilya. Ikinukwento na anak na baba ang makaalala na kanyang kabataan sa kanyang ama isang mainit na takbo na pamilya. Akmang tahimik na aalis si Jose para hindi sila maistorbo, ngunit tinawag siya ni Cruz. Sinabi nitong kahit nag-aalala siya sa operasyon bukas, panatak ang kanyang loop dahil may doktor na tulad ni Jose. Ang mga salitang iyon ay nakpainit sa puso ni Jose. Naalala niya ang mga pasasalamat na narinig niya mula sa mga pasyente sa Bicol. Habang palabas ang ospital, muling sinulyapan ni Jose ang direksyon NR. Hindi maalis sa isip niya ang pasyenteng na aksidente sa motorsiklo. Tinanong niya ang isang nurse, at sinabi nitong hindi pa rin nagigising ang pasyente. Umuwi si Jose sa kanyang tirahan na may mabigat na damdamin. Nang gabing iyon, nagbasa si Jose ng medical journal. Muli niyang pinag-aralan ang mga pinakabagong pananaliksik tungkol sa brainstem. Lubos niyang ipinagdarasal na maging matagumpay ang operasyon ni Cruz bukas. Ngunit sa isang operasyon na pinamumunuan ni Monica, tila halos wala siyang magiging papel. Bandang alas 2 ng madaling araw, tumuno ang telepono ni Jose. Isang tawag mula sa ospital ang balita ay biglang lumala ang kalagayan ng pasyenteng na aksidente sa motorsiklo. Parang bumaksak ang puso ni Jose. Nakatoto ang kanyang kutob. Ngunit hindi pa niya alam na ang emergency na ito ang magiging unang pagkakataon para maipakita niya ang kanyang tunay na galing. Alas 2:30 ng madaling araw, nagmamadaling nagbihis si Jose at nagtungo sa ospital. Gising pa ang gabi ng Maynila, ngunit sa loop ng taxi, mabigat ang puso ni Jose. Ang nga salita mula sa tawag sa ER ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Ang mabilis na pagbaba ng antas ng kamalayan ng pasyenteng na aksidente sa trapiko, at ang katotohanang hindi makontak ang doktor na namamahala, si Monica. Pagdating niya sa ospital, tumakbo agad si Jose patungo sa emergency room. Sa ilalim ng malamig na ilawng fluorescent, mas mukhang nakakatakot ang air kaysa sa araw. Ang pasyenteng na aksidente sa motorsiklo, si David Tan, ay nakahiga sa kama, walang malay, habang abala ang manar sa pag-check ng kanyang vital signs.
Bumababa ang kanyang blood pressure at hindi regular ang kanyang pulso. Isang residenteng nangangalang Tomas ang lumapit kay Jose. May pagod sa kanyang muka habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Ang pasyente, na mayos pa kaninang hapon, ay biglang nagsimulang maksuka at naging malabo ang kamalayan. Sinubukan nilang kontakin si Monica, ngunit naka-off ang kanyang cellphone. Si Dr. Roberto Cruz naman ay nasa gitna ngang isa pang emergency na operasyon. Agad sinuri ni Jose ang kalagayan ng pasyente. Ang isang pupil ay dilat at mabagal ang light reflex, isang klasikong senyales ng tumataas na intracranial pressure. Kahit hindi ito nakita sa CT scan kaninang hapon, malinaw na nakakaroon ng delayed intracranial hemorrhage. Sabi Chol, napakaraming ganitong kaso na ang nakita ni Jose kaya't para sa kanya, napakalinaw ng nga senyales. Inutusan niya agad si Thomas na maganda para sa isang emergency CT scan, ngunit nagatubili ito. Hindi siya sigurado kung may autoridad si Jose, na isang fellow, na magutos sa isang residente. Bukod dito, kailangan NG approval mula sa ospital administrator para sa isang emergency na pagsusuri sa hit na NG gabi dahil sa isyu NG gastos. Nainis si Jose. Sa probinsya, sa ganitong sitwasyon, maari siyang direktang makipag-ugnayan sa earhead o sa hepeng neurosurgery. Ngunit dito, kailangan niyang dumaan sa isang komplikadong proseso ng approval. At ito ay sa isang sitwasyon kung saan nakataya ang buhay ng pasyente. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang kalagayan ni David. Sa huli, si Jose na mismo ang nagpunta sa radiology department. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon sa on-duty na teknologis at idiniin na nasa panganib ang pasyente. Sa kabutihang palad, ang teknologis ay isang veterano na may 20 taong karanasan at naunawaan ang sinasabi ni Jose. Nakasundo sila na asikasuhin na lang ang papeles mamaya at sinimulan na ang scan. Ang resulta ng CT scan ay eksaktong tumukma sa hinala ni Jose. May malaking epidural hematoma sa kanang temporal lobe, at ang intracranial pressure ay umabot na sa mapanganib na antas. Kung hindi agad operahan, maaari siyang maging brain dead. Pinakpawisan ang mga kamay ni Jose. Sabi Chol, nailipat na sana niya ang pasyente sa operating room. Ngunit dito, may isa pang proseso na naghihintay. 3:00 ng madaling araw, muli nilang sinubukang kontakin si Monica. Ngunit wala pa ring sagot. Kalaunan ay nalaman nilang nasa isang club siya sa BGC, umiinom kasama ang mga kaibigan. Mas mahalaga pa sa kanya ang kanyang social life kaysa sa buhay ng isang pasyente. Si Dr. Cruz ay nasa gitna pa rin ng isa pang operasyon, at hindi alam kung kailan matatapos. Nagtanong si Thomas kay Jose. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kawalan ng ideya kung ano ang gagawin. Ang pasyente ay patuloy na lumalala, at ang attending physician ay hindi makontak. Masyadong malaking responsibilidad para sa isang residente na magdesisyon mag-isa. Nakaroon ng panloop na debate si Jose. Dapat ba siyang kumilos, o dapat ba siyang maghintay at sundin ang protocol? Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni David sa ER. Natanggap niya ang tawag mula sa ospital sa madaling araw at nagmamadaling pumunta. Isa siyang Filipino-Chinese na babae na nasa early 60s, at nang makita niya ang kanyang anak, napahagulgol siya. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito. Gayong sinabi sa kanya kaninang hapon na mayos lang ang anak niya. Nang makita ni Jose ang inang iyon, hindi na siya nakatubili pa. Nakita niya rito ang anino ng hindi mabilang na mga pamilya ng pasyente na nakilala niya sa probinsya. Mas mahalaga ang buhay na nasa kanyang harapan kaysa sa mga protokol at autoridad. Inutusan ni Jose si Thomas na ihanda ang operating room at idineklara na siya ang magiging lead surgeon. Nagulat si Thomas. Walang kaso sa kasaysayan ng ospital na isang fellow ang namuno sa isang emergency na operasyon. Ngunit nang makita niya ang patuloy na paglala ng kalagayan ng pasyente, alam niyang wala na silang ibang pagpipilian. Tinawagan ni Jose ang anesthesiology department para humiling ng emergency anesthesia at inabisuhan din ang mga OR nurse na mahanda.
Habang papunta sa operating room, magulo ang isip ni Jose. Kung mabigo ang operasyon, siya ang mananagot sa lahat. At kung malaman na isang fellow na walang autoridad ang nagtulak ng operasyon, hindi niya alam kung anong problema ang idudulot nito mula kay Monica at sa pamunuan ng ospital. Ngunit hindi niya kayang pabayaan na lang ang pasyente. Pagpasok sa operating room, ang mga nurse ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Ang probinsyanong fellow na laging tahimik sa isang sulok ay biglang nangunguna. Ngunit nang makita nila si Jose na mahinahong ipinapaliwanag ang plano ng operasyon at sinusuri ang mga instrumento, naramdaman nilang may kakaiba sa kanya. Nang simulan ang anestesia, nagugas ng maigi si Jose at isinuot ang kanyang surgical gown. Ang refleksyon niya sa salamin ay nagpaalala sa kanyang-kanyang sarili sa bichol. Kapag suot na ang puting gown, walang lahi, walang edad, tanging ang misyon na iligtas ang pasyente ang natitira. Nagsimula ang operasyon. Si Jose ay kahangahangang kalmado. Gumawa siyang isang maliit at tumpak na pagiwa sa eksaktong lokasyon at sinimulang alisin ang namuong dugo, ang mga nurse ay unti-unting namangha. Ang husay ni Jose sa pagwopra ay ganap na naiba sa kanilang inaasahan. Natapos ang operasyon sa loob ng isang oras at kalahati. Ang namuong dugo ay ganap na naalis, at ang intracranial pressure ay bumalik sa normal. Nagsimulang maging stable ang vital signs ni David, at nang magising mula sa anesthesia, malinaw ang kanyang kamalayan. Hanap na nakbaho ang atmosfera sa loob ng operating room. Ang mga nurse ay naktinghinan at nakbilungan. Alas 5 ang umaga, natapos ni Dr. Roberto Cruz ang kanyang operasyon at nagpunta sa ER. Narinig niya ang balita na matagumpay na naisagawa ni Jose ang isang emergency na operasyon. Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang surgical records. Isang perpektong operasyon. Minimal ang hiwa at walang anumang pinsala sa mga blood vessel. Lumapit si Dr. Cruz kay Jose at nagtanong, paano niya nagawa ang ganong operasyon? Anong karanasan ang mayroon siya sa Pilipinas? Ngunit si Jose ay nanatiling mapagkumbaba. Sinabi lang niyang nasa panganib ang pasyente kaya't ginawa niya ang dapat gawin. Alas 7 nga, umaga. Dumating si Monica sa ospital. Sunod-sunod ang kanyang napalusot kung bakit hindi siya makontak buong gabi. Naubos daw ang baterya ng kanyang cellphone. Humingi siyang paumanhin. Ngunit hindi ito taos puso. Sa halip, nagagalit siya sa katotohanang pinakialaman ni Jose ang kanyang pasyente. Nang tingnan ni Monica ang surgical records, kumunot ang kanyang masyadong perpekto ang operasyon, na lalong naglantat sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Tinitigan niya ng masama si Jose at sinabing, lumampas ka sa iyong autoridad bilang isang fellow. Pwede kang makaproblema diyan, na may halong pakbabanta. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang ina ni David. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jose at nagpasalamat. Sinabi niyang iniligtas ni Jose ang buhay ng kanyang anak at hinding-hindi niya ito makakalimutan. Isa kang napakagaling na doktor. Aniya. Ang manar sa paligid ay tumango bilang paksang-ayon. Lalong sumimangot si Monica. Nang hapong iyon, kumalat ang balita sa buong ospital. Ang tahimik na fellow mula sa probinsya ay nagligtas ng buhay ng isang pasyente sa gitna ng gabi. Sa mga nurse, hanap na nakbaho ang kanilang paktingin kay Jose. Ngunit si Monica at ang ilang doktor na kapanalik niya ay lalo pang naging mapakbantay. Si Jose ay nanatiling mapagkumbaba. Kahit na tumatanggap ng pagbati mula sa makasamahan, hindi siya nagmayabang. Ngunit nararamdaman niya, ito pa lang ang simula. At mas malalaking hamon ang naghihintay. Nang umagang iyon, nakatakda ang operasyon ni Gay William Cruz. Kahit na madama nagising si Jose dahil sa emergency na operasyon at hindi nakapahinga ng maayos, hindi maalis sa isip niya ang kalagayan ni Gay Cruz. Ang lokasyon ng tumor na nakita niya kahapon ay napakadelikado, at isang maling galaw ay maring magdulot ng permanenteng pinsala sa kakayahan ng pasyente na magsalita. Sa pasilyo sa labas ng operating room,
Nagtipon ang pamilya ni G. Cruz, ang kanyang asawa, anak na babae, at anak na lalaki na dumayo pa mula sa malayo. Lahat sila ay may mga mukhang puno ngang pagkabalisa habang nakatitik sa pinto ngang or. Nang dumaan si Jose, bahagya siyang yumuko para bumati. Napansin siya nga asawa ni G. Cruz at binigyan siya ngang isang tingin ng pasasalamat. Sa loob ngang operating room, nakahanda na si Monica. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa karaniwan. Sa pakalat ng balita tungkol sa perpektong emergency na operasyon ni Jose kagabi, nararamdaman niya ang pressure na kailangan din niyang ipakita ang kanyang galing. Bukod dito, ang operasyong ito ay binabantayan din nege miyembro nege board nege ospital. Pumasok si Jose bilang surgical assistant, ngunit siniguro ni Monica na malayo siya sa kanya, na para bang sinasadyang balewalain ang nangyari kagabi. Sa halip, ginawa niyang first assistant si Miguel, ngunit kulang pa ang karanasan nito para tumulong sa isang komplikadong operasyon na tulad nito. Pagkasimula pa lang gine-operasyon, nagkaproblema na agad. Nagkamali si Monica sa pagpili ng daan para maabot ang tumor. Pilit niyang dinadaanan ang isang lugar kung saan masalimot na makakaunay ang mga daluyan ng dugo. Nang makita ito ni Jose, kinabahan siya. Sabi Chol, agad sana siyang makmumungkahi ng ibang ruta, ngunit dito, bilang hindi lead surgeon, hindi siya maaring basta-basta magsalita. Nagsimulang manginig ng bahagya ang makamay ni Monica. Ang brain surgery ay nangangailangan ng milimetrong katumpakan. At sa isang tensyonadong estado, hindi niya ito magawa ng maayos. Halata rin ang kaba kay Miguel. Ang atmosfera sa loob ng operating room ay unti-unting naging mabigat. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng abnormalidad sa vital signs ng pasyente. Biglang tumaas ang blood pressure at naging hindi regular ang tibok ng puso. May kaba sa boses na inyulat ng anesthesiologist ang sitwasyon. Lalo pang nataranta si Monica at hindi makapagdesisyon kung itutuloy o ititigil ang operasyon. Hindi na nakatiis si Jose. Sa isang sitwasyon kung saan nasa panganib ang buhay ng pasyente, hindi niya maaring isipin ang tungkol sa etika o ranggo. Maingat siyang lumapit at bumulong kay Monica. Kailangan nating baguhin ang ruta ng pag-alis ng tumor. Masyadong delikado ang kasalukuyang paraan. Sa una, sinubukan ni Monica na balewalain ang payo ni Jose. Ngunit habang patuloy na nagiging unstable ang kalagayan ng pasyente, wala na siyang ibang pagpipilian. Napilitan siyang tanungin si Jose kung ano ang dapat gawin. Mahina ang kanyang boses, ngunit narinig ito ngang lahat sa loob ng operating room. Malamig na ipinaliwanag ni Jose. Isang paraan na dadaan sa gilid, na pinapanatiling ligtas ang mga blood vessel habang piling inaalis lamang ang tumor. Ito ay isang pamamaraan na ginawa na niya ng dose-dosenang beses sa Bichol, ngunit isang napakahirap na teknik na bihirang subukan dito. Hindi man lang alam ni Monica na mayroon palang ganong paraan. Sa huli, sinabi ni Monica kay Jose na siya na ang gumawa. Nasaktan ang kanyang pride, ngunit hindi niya kayang mawalan ng pasyente. Nang lumipat si Jose sa pwestong lead surgeon, ganap na nagbago ang atmosfera sa operating room. Nagbago ang ekspresyon ng mga nurse habang pinapanood ang kanyang mga kamay. Ang operasyon ni Jose ay parang panunot ngege isang obra maestra. Tumpak, mabilis, ngunit ligtas. Matagumpay niyang ginamit ang mga instrumento sa pagitan ng masalimot na mga daluyan ng dugo at unti-anting hiniwalay ang tumor. Si Miguel ay nakatulala lamang habang pinapanood ang eksena. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong kahusayan sa pag-opera. Sa loob ng 2.5 oras, ganap na naalis ang tumor. Walang anumang pinsala sa mga blood vessel, at ang manakapaligid na tissue ay ganap na napreserba. Nagsimulang maging stable ang vital signs ng pasyente at nang magising mula sa anesthesia, malinaw na nasabi ni G. Cruz ang kanyang pangalan at mga pangalan ng kanyang pamilya. Ang kanyang speech function ay perpektong napreserba. Nang lumabas sa operating room,
isang veteranong nurse, si Maria, na may 30 taong karanasan. Ang nagsabing ito ang unang pagkakataon na nakakita siyang ganitong operasyon. Napakagaling na galing. Saan kaya niya natutunan ang ganitong teknik? Aniya. Walang sinabi si Monica. Sa isang sitwasyon kung saan lantad na lantad ang kanyang kawalan ng kakayahan, wala siyang masabi. At dahil pinanut din ng mamiyembro ngang board ng ospital ang proseso ngang operasyon, malinaw na labis silang humanga sa galing ni Jose. Lalong sumikip ang mundo ni Monica. Pagsapit ng tanghalian, isa lang ang pinag-usapan sa kantina ngang ospital. Ang kamangha-manghang husay sa pag-uopra ngang fellow mula sa probinsya. Mula sa mga nurse, sa mga residente, hanggang sa mga doktor mula sa ibang departamento, lahat ay pinag-usapan si Jose. Pinuntahan ni Dr. Roberto Cruz si Jose. Seryoso ang kanyang mukha nang magtanong siya. Saang ospital sa Pilipinas siya nagtrabaho? Anong karanasan ang mayroon siya? Si Jose ay nanatiling mapakumbaba sa kanyang sagot. Sinabi niyang nagtrabaho siya sa isang university hospital sa probinsya at maswerte siyang nakatakpo ang mabubuting mentor. Ngunit alam ni Dr. Cruz na ang ganitong galing ay hindi nakukuha sa isang araw lang. Lalo na ang teknik na ginamit niya ngayon, na ilang eksperto lamang sa buong mundo ang sumusubok. Nagsimula siyang makumbinsi na si Jose ay hindi isang ordinaryong fellow. Pagsapit nga hapon, mayroong neurology conference. Isang lingguhang case presentation, at ang tema ngayong linggo ay makumplikadong kaso ng brain tumor. Sa harap ngang maraming propesor, iba't ibang kaso ang ipinresenta. Isang consultant ang naglahad ng isang napakahirap na kaso. Isang malaking tumor malapit sa brainstem na tinanggihan ng operahan ng ilang ospital. Masyadong delikado para operahan, ngunit mahirap ding tuluyang alisin sa pamamagitan ng radiation therapy, isang dilema. Maraming doktor ang nagbigay ng kanilang opinyon, ngunit walang malinaw na solusyon. Sa sandaling iyon, tumingin si Dr. Cruz kay Jose at nagtanong, sa probinsya ninyo, paano ninyo tinutugunan ang maganitong kaso? Biglang napunta kay Jose ang atensyon ng lahat. Bahagya siyang nag-atubili, ngunit agad niyang sinimulang ibahagi ang kanyang opinyon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa stage surgery. Sa halip na subukang alisin ang buong tumor sa isang operasyon, ito ay ginagawa sa maraming yugto para ligtas na unti-unting bawasan ang laki nito. Ito ay isang estratehiya na pinapanatili ang neurological functions habang hinihintay ang pagaling ng pasyente sa bawat yugto. Tumahimik ang conference room. Ang nga propesor na naroon ay nagtinginan, hindi maitago ang kanilang pakamangha. Ang pamamaraang iminungkahi ni Jose ay perpekto sa teorya, ngunit nangangailangan ng napakalawak na karanasan at giling para may sagawa. Bukod dito, isa itong advanced na teknik na sinusubukan lamang sa ilang ospital sa buong mundo. Isang propesor ang nagtanong, nakasubok ka na bang magsagawang ganyang operasyon? Maingat na sumagot si Jose. Sinabi niyang ilang beses na niyang sinubukan sa probinsya, at hindi naman masama ang naging resulta. Ngunit sa kabilangang kanyang mapakumbabang tono, nagsimulang mapagtantongang doktor na naroon na si Jose ay hindi isang ordinaryong tao. Pagkatapos ang conference, narinig sa pasilyo ang bulungan ng mga doktor. Lumalakas ang kuryosidad kung sino ba talaga ang Pilipinong fellow na ito, kung ano ang kanyang background. May mga haka-haka na may dahilan kung bakit espesyal siyang inimbitahan ni Dr. K. Reyes. Hindi nagustuhan ni Monica ang ganitong atmosfera. Pakiramdam niya ay nanganganib ang kanyang posisyon. Tinipon niya si Miguel at ilang iba pang kasamahan para pag-usapan ang kanilang gagawin. Sinabi niya na gaano man kagaling si Jose, isa pa rin siyang pansamantalang fellow. At hindi maganda na masyado siyang nakakakuhang atensyon. Nang gabing iyon, huling sinilip ni Jose sige William Cruz. Mayos ang kanyang pagaling pagkatapos ng operasyon at nailipat na siya sa isang regular na silid. Sige, Cruz ay kasama ang kanyang pamilya, naghahapunan. Nang makita niya si Jose,
Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagpasalamat ang anak na babae ni Gay Cruz kay Jose. Sinabi niyang nakakabasa na ulit ng libro ang kanyang ama at para raw itong isang milagro. Mahigpit ding hinawakan ni Gay Cruz ang kamay ni Jose bilang pasasalamat. Ito ay isang mainit na sandali, tulad ng manaranasan niya sa probinsya. Ngunit alam ni Jose, mula ngayon, mas malaking atensyon at mas mataas na ekspektasyon ang ibibigay sa kanya. At kasabay nito, mas malalaking pagsubok din ang naghihintay. Lumipas ang isang linggo. Ang tsismis tungkol kay Jose ay kumalat na sa buong ospital, at samganars, ganap nang nagbago ang kanilang pagtingin sa kanya. Kapag nakakasalubong nila siya sa pasilyo, mas marami nang bumabati ng magalang. Maging ang madoktor mula sa ibang departamento ay nagsimula ng humingi ng payo sa kanya. Ngunit lalo namang lumala ang pangipit ni Monica. Sinasadya niyang bigyan si Jose ng ibang gawain para hindi siya makasali sa mga mahahalagang kaso at sa mga medical conference, sinisikap niyang hindi siya bigyan ng pagkakataong magsalita. Minanipula pa niya ang schedule lengge duty ni Jose para hindi ito tumugma sa oras nenge magor na operasyon. Isang Huwebes ang hapon, isang kakaibang pasyente ang dinala sa ER. Isang 12 taong gulang na batang babae, si Emma, na biglang nawalan ng malay at nakaroon ng kombulsyon, kasama ang kanyang mamagulang. Umiyak na sinabi ngang inang bata, kahapon lang po, malakas pa siya. Bigla na lang siyang bumaksak. 3 ospital na po ang pinuntahan namin pero hindi nila mahanap ang dahilan. Ang residenteng nakaduty sa ER ay nagsagawa ng mga basic na pagsusuri ngunit walang nakitang partikular na abnormalidad. Normal ang blood test at walang malinaw na findings sa basic CT scan. Ngunit patuloy na hindi malinaw ang kamalayan ng bata at paulit-ulit ang kombulsyon. Tinawag si Monica at sinuri niya ang bata. Mabilis niyang tiningnan ang chart at sinabing isa lamang itong simpleng febrile seizure. Inirekomenda niyang bigyan itong gamot na pampababangang laknat at obserbahan. Ngunit normal ang temperatura ng bata at hindi tugma sa tipikal na pattern ng febrile seizure. Nakataong napadaan si Jose sa ER at nakita ang sitwasyon. May kakaiba sa itsura ng bata. Ang anyo ng kombulsyon ay iba sa karaniwang epileptic seizure. At kakaiba rin ang pattern ng pagbabangang kamalayan. Naalala ni Jose ang isang katulad na kaso na nakita niya sa Bicol. Maingat na lumapit si Jose at inobserbahan ang bata. Sinuri niya ng detalyado ang bahagyang paggalaw ng mata, muscle tone, at reflexes nito. Nagtanong din siya sa mga magulang. Uminom ba ang kakaibang gamot kamakailan? Nabagok ba ang ulo? Ano ang family history? May naalala ang ama. 3 araw na ang nakalipas, nagreklamo si Emma na naninigas ang kanyang leg, at sa loob ng ilang araw, medyo kakaiba ang kanyang paglalakad. Isang posibilidad ang pumasok sa isip ni Jose. Isang napakabihirang sakit, ngunit maaring nakamamatay. Agad siyang nakmungkahingang cerebrospinal fluid test at isang espesyal na MRI scan. Ngunit tumutol si Monica, sinasabing hindi kailangan ang mga ganoong pagsusuri. Magastos at walang dahilan para isailalim ang isang pasyenteng may simpleng kombulsyon sa mga invasive na test. Hindi sumuko si Jose. Kung tama ang kanyang hinala, bawat segundo ay mahalaga. Direkta niyang ipinaliwanag ang sitwasyon sa mamagulang ng bata. Sinabi niyang mayroong isang bihirang posibilidad, kaya kailangan ng detalyadong pagsusuri at mahalaga ang magang diagnosis. Nakita ngang magulang ang sinseridad sa muka ni Jose at pumayak silang isagawa ang mga pagsusuri. Nainis si Monica, ngunit hindi niya mapigilan dahil gusto ngang pamilya ngang pasyente. Nagbabala na lang siya na maaring hindi sakop ng insurance ang gastos sa mga pagsusuri. Tumagal ang ilang oras bago lumabas ang resulta ang cerebrospinal fluid test. Sa panahong iyon, patuloy na binantayan ni Jose ang kalagayan ng bata. Unti-unting lumalala ang kanyang nga sintomas. Dumalas ang kombulsyon at lalo pang bumaba ang antas ng kanyang kamalayan. Bandang 7:00 gabi, lumabas ang mga resulta.
Isang espesyal na antibody ang natakpuan sa cerebrospinal fluid, anti-NMDA receptor encephalitis. Isang napakabihirang autoimmune encephalitis na, kung hindi magagamot ng maaga, ay maaring magdulot ng permanenteng pinsala sa utak o kamatayan. Natigilan si Monica nang makita ang resulta. Hindi man lang niya gaanong alam ang tungkol sa sakit na ito. Sa kabilang banda, si Jose ay mayroon ng nakahandang plano para sa paggamot. Ipinaliwanag niyang kailangan ng sabay-sabay na pagbibigay ng immunosuppressants at plasmapheresis. Isa-isang naglapitan ang ibang mga doktor sa AR. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ngang isang kaso kung saan isang napakabihirang sakit ang nadiagnose ng tumpak. Lalo na namangha ang lahat sa kakayahan ni Jose na maginalang ang sakit na ito mula pa lamang sa mga paunang sintomas. Nagmamadaling dumating si Dr. Roberto Cruz. Matapos kumpirmahin ang maresulta, tinitigan niya si Jose. Nagtanong siya kung paano niya nagawa ang ganoong diagnosis, kung may karanasan na siya rito. Sumagot si Jose na ilang beses na siyang nakakitang katulad na kaso sa Bicol. Ngunit nagduda si Dr. Cruz. Ang sakit na ito ay napakabihira sa buong mundo, na may ilang kaso lamang bawat taon. Hindi ito isang sakit na madalas makita sa isang ordinaryong ospital sa probinsya. Lalo siyang naging interesado kung saang ospital nga ba nagtrabaho si Jose. Nang simulan ang paggamot, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Emma. Pagkatapos ng 2 araw, ganap nang bumalik ang kanyang kamalayan, at pagkatapos ng 3 araw, tuluyan nang nawala ang kanyang mga konvulsyon. Walang katapusang pasasalamat ang ipinabot ng mga magulang kay Jose. Kung hindi raw dahil sa kanya, maring nawala na ang kanilang anak. Nang malaman ng buong ospital ang pangyayaring ito, ganap na nagbago ang pagtingin kay Jose. Hindi lamang siya isang fellow na magaling mag-opera, kundi isang doktor na may pambihirang kakayahan din sa diagnosis. Ang mga nurse ay tumitingin sa kanya na may paggalang, at ang mga residente ay nagsimulang magangat na matuto mula sa kanya. Hindi lamang ang neurosurgery, kundi maging ang nga doktor mula sa ibang departamento ay nagsimula ng humingi ng payo kay Jose para sa mga mahirap na kaso. Ang pediatrics ay humihingi ng konsultasyon para sa mga batang may neurological symptoms, at maging ang internal medicine ay nagdatanong ng opinyon para sa mga komplikadong neurological na sintomas. Ngunit ang sitwasyong ito ay lalong nagdulot ng krisis kay Monica. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang posisyon. Maging sa board ng ospital, lumalaki ang interes kay Jose. At maging ang kanyang ama, si Chairman De Villa, ay nagsimula ng magtanong tungkol sa kanya. Noong weekend na iyon, kumuha si Monica ng isang pribadong investigador. Inutusan niya itong alamin ang tunay na pagkatao at background ni Jose. Gusto niyang malaman lahat kung bakit espesyal siyang inimbitahan ni Dr. Reyes at kung ano talaga ang ginagawa niya sa Pilipinas. Lunes ang umaga, may bagong balita sa ospital. Si Dr. Martin Reyes ay babalik na mula sa kanyang business trip sa Europa sa Biyernes ang linggong ito. At may usap-usapan na pagbalik niya, makakaroon sila nga espesyal na pulong ni Jose. Kinabahan si Jose. Kapag bumalik si Dr. Reyes, maring malantat na ang kanyang tunay na pagkatao. Hanggang ngayon, mapagkumbaba niyang itinatago ang kanyang sarili, ngunit maring ilantat ni Dr. Reyes sa lahat ang dahilan kung bakit siya inimbitahan. Martes ng hapon. Isa na namang kritikal na pasyenta ang dinala sa AR. Isang pasyenteng may malubhang brain hemorrhage. Isang napakahirap na kaso para operahan. Nagpasya si Monica na ito na ang pagkakataon para ipakita ang kanyang galing. Determinado siyang gawin ito mag-isa nang hindi umaasa kay Jose. Ngunit sa gitna ngang operasyon, nakaroon ngang hindi inaasahang malaking pagdurugo. Nataranta si Monica at hindi mapigilan ang pagdurugo. Nasa panganib ang buhay ngang pasyente. Sa huli, napilitan siyang humingi ng tulong, at si Jose ay kinailangang pumasok agad sa operating room.
Mabilis na natakpuan ni Jose ang pinakmumulan ng pagdurugo at matagumpay na napigilan ito, ngunit marami ng dugo ang nawala sa pasyente. Ilang araw siyang nasa bingit ng kamatayan sa ICU. Ito ay isang insidente na malinaw na naglantat sa kakulangan ng galing ni Monica. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimulang lumaki ang pagdududa kay Monica sa Loop and Hospital. Sa kabaliktaran, lalo namang tumaas ang tiwala kay Jose. Ang mga nurse ay hayagang nagsasabi na mas gusto nila si Jose, at maging ang mga pasyente ay humihiling na si Jose ang maging doktor nila. Miyerkules ng gabi, nagbabasa si Jose ng isang medical journal sa library ng ospital. Dumating si Dr. Roberto Cruz. Umupo siya sa tapat ni Jose at sinabi ng seryoso, "Direkta kong kinontak si Dr. Reyes. Nagtanong ako tungkol sa iyo." Ayon kay Dr. Cruz, pinuri ng husto ni Dr. Reyes si Jose. Sinabi raw nito na sa Pilipinas, isa na siyang sumisikat na bituin sa neurosurgery. Isang napakagaling na talento na personal niyang inimbitahan. Nabanggit din daw nito na ilang taon na ang nakalipas, narinig niya ang presentasyon ni Jose sa isang international conference at labis siyang humanga. Naramdaman ni Jose na hindi na niya ito maitatago pa. Kapag bumalik si Dr. Reyes, lahat ay malalaman na. At kapag nangyari iyon, mawawalan ng saysay ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Ngunit kasabay nito, mayroon din siyang takot. Hindi niya mahulaan kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang makasamahan kapag nalaman ang kanyang tunay na pagkatao. Biyernes, alas 10 ng umaga. Dumating si Dr. Martin Reyes sa ospital. Pagkatapos ng isang buwang biyahe sa Europa, bakas sa kanyang mukha ang pagod, ngunit puno rin ito ngang pananabik na makita si Jose. Si Dr. Bo Reyes ay isang tanyak na neurosurgeon sa buong mundo. 30 taon ng propesor sa UP College of Medicine. At napakaraming disipulo na ang kanyang nahubog. Nang magbakita si Dr. Reyes sa Neurology Department, kitang-kita ang pagbabago sa atmosfera ng ospital. Maging si Monica, na karaniwang mayabang, ay mas mukhang kinakabahan pa kaysa kapag kaharap ang kanyang ama. Ang autoridad ni Dr. Reyes ay mas mataas pa kaysa sa chairman ng ospital. Ang kanyang reputasyon sa larangan ng medisina ay mas malakas kaysa sa anumang politikal na kapangyarihan. Si Jose ay nasa kanyang maliit na opisina, nag-ayos ng gachar kang pasyente. Kinakabahan siya, ngunit sinisikap niyang makmukhang kalmado. Sa Pilipinas, napakaraming journal ni Dr. Reyes ang nabasa niya, at paulit-ulit niyang pinanood ang mga video ng kanyang na operasyon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na personal silang makikita. Kumatok si Dr. Reyes sa pinto ng opisina ni Jose. Nang bumukas ang pinto, isang malawak na ngiti ang sumalubong kay Jose. Isang mainit na pagbati, na parabang nakita niya ang isang matagal ng kaibigan. Magalang na yumuko si Jose, at ang pagiging mapagkumbaba ni Jose ay tila ikinatuwa ni Dr. Reyes. Makasamang naglakad si Dr. Reyes at Jose patungo sa kanyang opisina. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nagbulungan ang maempleyado ngang ospital. Lalo na si Monica, na tinitingnan sila ngang may halong selos. Ang init ng pakikitungo na ipinapakita ni Dr. Reyes kay Jose ay hindi pa niya kailanman nakita na ipinakita sa kanya. Ang opisina ni Dr. Reyes ay nasa pinakamagandang lokasyon sa ospital. Mula sa mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisama. Tanaw ang kahanga-hangang skyline ng Bonifacio Global City. Sa mapader, nakasabit ang hindi mabilang na maparangal at plaque ng pasasalamat, at sa maestante, nakahilera ang medical textbook na siya mismo ang nagsulat. Inalok ni Dr. Reyes ng kape si Jose at tinanong kung kumusta ang nakalipas na isang buwan. Maingat na sumagot si Jose. Sinabi niyang marami siyang natututunan at mababait ang kanyang nakasamahan. Ngunit alam na ni Dr. Reyes ang buong sitwasyon. Nakangiting sinabi ni Dr. Reyes, "Narinig ko na ang lahat ng ginawa mo dito, talagang ipinagmamalaki kita. Lalo na raw ang kaso ng bihirang encephalitis noong nakaraang linggo, labis siyang humanga,
Sinabi niyang ilan lang sa buong mundo ang madoktor na may ganoong kakayahan sa diagnosis. Mapakumbabang sumagot si Jose. Sinabi niyang suwerte lang siya at nakatakpo siya ngang mabubuting mentor sa probinsya, ngunit umiling si Dr. Reyes. Hindi iyon suwerte. Toto ang galing mo, di niya. Sa sandaling iyon, naging seryoso ang muka ni Dr. Reyes. Panahon na para ilantad ang tunay mong pagkatao. Hindi mo na kailangang magtago. Nagulat si Jose. Sinabi niyang hindi pa siya handa at kailangan pa niya ng kaunting panahon, ngunit matigas si Dr. Reyes. Kailangan daw malaman ng nga tao sa ospital na ito ang tunay na halaga ni Jose. Sa ganong paraan, mas marami kang pasyenteng matutulungan, pangungumbinsi niya. Lalo na raw para sa mabatang doktor, magiging mabuting ehemplo siya. Pagsapit ng hapon, ipinatawag ang isang pangkalahatang pagpupulong ng departamento. Isang espesyal na pulong na ipinatawag mismo ni Dr. Reyes. Hindi lamang ang mga neurosurgeon, kundi pati na rin ang mga residente at mga pangunahing nurse ay dumalo. Agad na puno ang conference room, at nagtataka ang matao kung ano ang mangyayari. Tumayo si Dr. Reyes sa podium. Sa kanyang autoridad, tumahimik ang buong silid. Si Monica ay nakaupo sa harap, at hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Mayroon siyang masamang kutob. Nagsalita si Dr. Reyes. Pinulong ko kayong lahat ngayon para sa isang espesyal na anunsyo. Gusto kong ipakilala sa inyo ang fellow na espesyal kong inimbitahan isang buwan na ang nakalipas. Lahat ng mata ay napunta kay Jose. Dahan-dahang sinimulan ni Dr. Reyes ang pagpapakilala kay Jose. Si Dr. Jose Santos ay hindi isang ordinaryong fellow. Sa Pilipinas, isa na siyang sumisikat na bituin sa neurosurgery. Sinabi niya na si Jose ang pinakabatang chief resident sa kasaysayan ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital at kinikilala sa buong mundo ang kanyang galing sa larangan ng brain tumor surgery. Naksimulang makbulungan ang makataw sa conference room. Naktinghinan sila, hindi may taho ang kanilang pagkamangha. Ang probinsyanong fellow na laging tahimik sa isang sulok ay isa palang napakalaking tao, isang bagay na mahirap paniwalaan. Nagpatuloy si Dr. Reyes sa kanyang paliwanag. Binanggit niya ang nilalaman ng mga research paper na ipinresenta ni Jose sa mga international conference sa nakalipas na ilang taon. Lalo na raw ang kanyang pananaliksik sa isang bagong teknik para sa brainstem surgery, na umaning ang atensyon mula sa mga neurosurgeon sa buong mundo. Namutla ang mukha ni Monica. Ang taong minamaliit at pinahihirapan niya ay isa palang doktor na mas magaling pa sa kanya, isang katotohanang mahirap tanggapin. At ang lahat ng ito ay nasasaksihan ng ibang mga tao. Sa huli, sinabi ni Dr. Reyes, ang dahilan kung bakit ko inimbitahan si Dr. Santos sa ospital na ito ay hindi para sa simpleng training. Itinuturing ko siyang isang kasama na makakulong sa pag-angat ng neurosurgery department ng ospital na ito sa hinaharap. Idinagdag pa niya na isinasaalang-alang din niya ang pag-alok sa kanyang isang formal na posisyon bilang konsultan. Ganap na tumahimik ang conference room. Lahat ay nabigla, lalo na ang mataong. Minaliit si Jose. Sa nakalipas na isang buwan, nagsimula silang pagsisihan ang kanilang maginawa. Pagkatapos ng pagpupulong, nakumpulan ang mga tao sa paligid ni Jose. May mga nakikipakamay, may mga humihingi ng paumanhin, may mga bumabati at nagsasabing welcome. Si Jose ay nanatiling mapakumbaba, ngunit sa lublob niya, nararamdaman niya ang bigat ng pressure. Ngunit iba si Monica. Mula sa malayo, pinanot niya ang nga taong pumapalibot kay Jose at nangitngit ang kanyang ngipin. Pakiramdam niya ay ganap na gumuho ang kanyang autoridad at posisyon. At natatakot din siya kung gano ang magiging reaksyon ng kanyang ama, si Chairman De Villa, kapag narinig niya ang balitang ito. Nang gabing iyon, nahapunan si Jose kasama si Dr. Reyes sa isang mamahaling restaurant sa Makati. Kinuwento ni Dr. Reyes ang tungkol sa maplano sa hinaharap. Nangako siyang kung gugustuhin ni Jose,
gagawin niya ang lahat para maging isang formal na konsultan si Jose sa ospital na ito. Ngunit maraming iniisip si Jose. Ang desisyon na tuluyang iwan ang buhay sa probinsya at manirahan sa Maynila ay isang malaking bagay. At dahil sa mga nangyari ngayon, malinaw na lalo pang lalala ang alitan nila ni Monica. Sa oras na iyon, tinatawagan ni Monica ang kanyang ama mula sa kanyang tsondo sa Makati. Ikinuwento niya ang nangyari ngayon at nagreklamo na nanganganib ang kanyang posisyon dahil kay Jose. Naging seryoso ang mukha ni Chairman De Villa habang nakikinig sa kanyang anak. Si Chairman De Villa ay isang matalinong negosyante. Sa pamamahalangang ospital, ang pinakamahalaga ay ang kita, at pangalawa ang reputasyon. Kinikilala niya ang galing ni Jose, ngunit hindi niya hahayaang malampasan nito ang kanyang sariling anak. Lunes ang umaga, ganap na nakbago ang atmosfera sa ospital. Ang pagtingin kay Jose ay naging paggalang, at mas magalang na ang pakikitungo nga nurse. Pinuntahan ni Dr. Roberto Cruz si Jose, taos puso siyang huminging paumanhin. Sinabi niyang pinagsisisihan niya na hindi niya nakita ang tunay na halaga ni Jose sa nakalipas na isang buwan. Inaasahan daw niyang makatrabaho si Jose mula ngayon. Ngunit alam ni Jose, ngayon pa lang magsisimula ang tunay na pagsubok. Ang pagkalantat ng kanyang tunay na pagkatao ay hindi nangangahulugang lahat ng problema ay malulutas na. Sa halip, isang pakiramdam ngang pangamba na mas malalaking hamon at alitan ang naghihintay ang bumabagabak sa kanya. Lumipas ang 4 na buwan. Ganap nang nagbago ang katayuan ni Jose sa lupngang ospital, ngunit lalo namang naging tuso ang pangipit ni Monica. Lihim na gumagawa ngang mahakbang si Chairman De Villa para sa kanyang anak. Itinatanong niya sa board ng ospital ang tungkol sa visa ni Jose kahit Pilipino siya, isang paraan para ipakita ang pagiging dayo niya sa Maynila, o kinukwestiyon kung balido ba ang kanyang medical license mula sa probinsya sa Maynila. Isang Huwebes ng hapon, nagpapalipas ng stress si Monica sa rooftop garden ng ospital. Dahil sa sunod-sunod na kabiguan at pressure mula sa pagsikat ni Jose, nagkakaroon siya ng insomnia. Napaka-unstable neha kanyang emosyonal na estado. Sa sandaling iyon, umakyat si Jose sa rooftop. Gusto rin niyang magpahangin. Nang makita ni Monica si Jose, sumabo ang kanyang emosyon. Ang lahat ng galit at selos na kinimkim niya ay biglang lumabas. Paano mo nagawang lokohin ako? Ang relasyon natin ay nagsimula sa kasinungalingan, hindi ba? Sigaw niya. Sinubukan ni Jose na makpaliwanag ng mahinahon, ngunit ayaw makinig ni Monica, isang mainit na pagtatalo ang naganap. Iginiit ni Monica na sinadya ni Jose na itago ang kanyang galing para paktawanan siya. Ipinaliwanag ni Jose na wala siyang ganoong intensyon na gusto lamang niyang matuto ng may kababaang loob. Ngunit sa kanyang galit, hindi naniwala si Monica sa mga salita ni Jose. Sa kanyang marahas na pakumpas, napaatras si Monica at natapilok. Sumabit ang kanyang bukong-bukong sa gilid ng isang flower box sa dulo ng rooftop garden. Nawalan siyang balanse at natumba pa atras, at malakas na tumama ang kanyang ulo sa sementadong sahi. Isang malakas na kalabok ang umalingaw-ngaw sa rooftop. Agad na tumakbo si Jose papalapit kay Monica. Nakahandusay siya sa sahig, walang malay, at dumudugo ang kanyang ulo. Mabilis na sinuri ni Jose ang sitwasyon. Malakas ang impak sa likod NG kanyang ulo, at mataas ang posibilidad NG brain hemorrhage. Agad na tumawag si Jose sa ER. Iniulat niya na isang neurosurgery emergency. At hiniling na agad magpadala ng medical team at crash cart sa rooftop. Kasabay nito, sinuri niya ang antas na kamalayan at pupil response ni Monica. Napakaseryoso na sitwasyon. Habang hinihintay ang pagdating ng emergency team, siniguro ni Jose ang daanan ng hangin ni Monica at inayos ang kanyang leg. May posibilidad din kasi ng cervical spine injury. Ang kanyang makilos ay tumpak at mabilis. Ang katotohanang si Monica ang nagpahirap sa kanya ay hindi mahalaga. Tanging ang misyon bilang isang doktor na iligtas ang pasyente ang nasa isip niya. Habang inililipat sa ER,
Patuloy na binantayan ni Jose ang kalagayan ni Monica. Tumaas ang kanyang blood pressure at bumagal ang pulso, isang senyales na mabilis na tumataas ang intracranial pressure. Kung hindi agad operahan, nasa panganib ang kanyang buhay. Pagdating sa ER, isinagawa agad ang CT scan. Ang resulta ay tulad ng inaasahan ni Jose. Isang malawa na epidural hematoma sa kanang temporal lobe at natutulak na ang midline ng utak. Isang emergency na sitwasyon na nangangailangan ng agarang craniotomy. Nagmamadaling dumating si Dr. Reyes, ngunit hindi niya personal na mapangasiwaan ang operasyon dahil nasa gitna siya ngang isa pang mahalagang operasyon. Si Dr. Cruz naman ay wala dahil dumadalo sa isang kumprensya. Sa huli, si Jose ang kailangang mag-opera. Isang kabalintunaan, kailangan niyang iligtas ang buhay ng taong pinakapahirap sa kanya. Dumating si Chairman de Villa sa ospital. Nang makita niya ang kalagayan ng kanyang anak, nabigla siya. Nang makita niya si Monica na walang malay at nakahiga sa operating table, unang beses niyang naramdaman ang kawalan ng kapangyarihan. Gaano man karami ang kanyang para at kapangyarihan, wala siyang magawa sa harap ng buhay kanyang anak. Nang malaman niyang si Jose ang mag-opera, natigilan si Chairman de Villa. Ang mismong doktor na pinahirapan ng kanyang anak ang siyang nag-alok na iligtas ang buhay nito. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Maging si Dr. Reyes ay nagsabing si Jose ang pinakaangkop na doktor para dito. Sa loob ng operating room, si Jose ay naging ibang tao. Nawala ang kanyang karaniwang mapakumbabang anyo at naging isang karismatikong henyo ngang siruhiya. Ang kanyang pamumuno sa surgical team ay parang isang commander sa larangan ng digmaan. Ang kanyang makamay habang hinahanap ang pinakmumulan ng pagdurugo at pinipigilan ito ay parang panonot ng isang obra maestra. Isa-isa niyang hinanap ang mapumutok na daluyan ng dugo at matagumpay na tinahi ang mga ito. Ang manars ay namangha sa kanyang konsentrasyon at teknik. Ang ganitong galing sa pag-opera ay isang bagay na bihirang makita. Natapos ang 3 oras na operasyon. Ganap na napigilan ni Jose ang lahat ng pagdurugo at naibaba ang intracranial pressure sa normal na antas. Ang operasyon ay isang ganap na tagumpay. Hindi lamang niya iniligtas ang buhay ni Monica, kundi pinalit din niya ang mga posibleng komplikasyon. Nang lumabas sa operating room, pagod na pagod si Jose. Ngunit sa kanyang mukha, mayroong isang pakiramdam ng ginhawa. Ang kasiyahan bilang isang doktor na nakapaglitas ng pasyente ay nagpawi sa lahat ng kanyang pagod. Lumapit si Chairman de Villa kay Jose. Nagpasalamat siya sa pagliligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang kanyang boses ay may halong sinseridad. Ang lahat ng kanyang pag-iingat at pang-ipit kay Jose ay biglang nawalan ng saysay. Pagkatapos ng 2 araw, nakamalay si Monica. Sa una, nalilito siya, ngunit agad niyang naunawaan ang sitwasyon. Nalaman niyang naaksidente siya, at si Jose ang naglitas sa kanyang buhay. Magulo ang isip ni Monica. Ang taong labis niyang pinahirapan at minaliit ang siyang nagligtas sa kanyang buhay. At narinig pa niya na sa buong proseso, hindi nag-atubili si Jose. Kumilos siya dahil lamang sa kanyang dalisay na misyon bilang isang doktor. Nang pumasok si Jose sa kanyang silid para sa rounds, nahirapan si Monica na magsalita. Gusto niyang sabihing sorry, gusto niyang sabihing salamat, ngunit hindi madaling lumabas sa kanyang bibig. Masyadong maraming nangyari, at nahihiya siya sa kanyang maginawa. Si Jose pa ang unang nagsalita. Sinabi niyang maayos ang kanyang pagaling at malapit na siyang makabalik sa normal na buhay. Sa kanyang boses, walang bakas ng sama ng loob o paninisi. Tanging ang init ng isang doktor na nakikipag-usap sa isang pasyente. Sa sandaling iyon, unang beses na humingi ng taos-pusong paumanhin si Monica. Para sa lahat ng kanyang ginawa, sinabi niyang nagsisisi siya. Inamin niyang dahil sa prejudice at selos, napakastupid ng kanyang nga ginawa. Tumulo ang kanyang nga luha. Sinabi ni Jose na okay lang, taong lumaki sa makaibang kapaligiran, natural lang na makaroon ng hindi pagkakaunawaan.
Ang mahalaga ay ang ngayon, aniya. Sa kanyang malawak na pangunawa, lalo pang nahiya si Monica. Pagkatapos nun, ganap na nagbago ang atmosfera sa ospital. Nang malaman ang tungkol sa aksidente ni Monica at ang paglilitas ni Jose, lalo pang lumalim ang paggalang sa kanya. Kinilala siya bilang isang tunay na doktor na hindi lamang may galing, kundi may mabuting puso rin. Nagbago na rin ng isip si Chairman De Villa. Sa halip na ipitin si Jose, itinuring niya itong isang pangunahing asset ng ospital. Kinilala niya ito bilang ang taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak at isang mahusay na doktor na magangat sa reputasyon ng ospital. Ngunit si Jose ay mayroon na namang bagong alalahanin. Ang sandaling desisyon kung tuluyan na ba niyang iwan ang probinsya at manirahan sa Maynila ay papalapit na. Inalok siya ni Dr. Reyes ng isang formal na posisyon bilang consultant, at nangako rin si Chairman De Villan buong suporta. Ngunit ang pangungulila sa kanyang bayan at pamilya ay hindi madaling mawala. Nang gabing iyon, pinanot ni Jose ang skyline ng Maynila mula sa rooftop ng ospital. Ang mismong lugar kung saan bumaksak si Monica ilang araw na ang nakalipas. Naisip niya na ang buhay ay talagang hindi mahuhulaan. Hindi niya kailanman inakala na ililigtas niya ang taong kinainisan niya. At dahil doon, magbabago ang lahat ng relasyon. Lumipas ang isang linggo. Mabilis ang pagaling ni Monica, at ang buong ospital ay napuno ng isang atmosfera ng pagkakaisa at paggalang. Ngunit si Jose ay nahaharap sa pinakamahirap na pagpipilian sa kanyang buhay, babalik ba siya sa Bicol o mananatili sa Maynila? Ibinigay ni Dr. Reyes kay Jose ang formal na alok. Isang posisyon bilang Associate Professor sa Neurology Department ng isang kakibat na medical school. Ang sahod ay higit sa 3 beses ng kinikita niya sa probinsya. At ang research environment ay world-class. Nangako rin ang ospital na tutulungan siya sa lahat ng kailangan. Personal ding kinausap ni Chairman De Villa si Jose. Sinabi niyang hindi sapat ang anumang gantimpala para sa taong nagligtas sa buhay ng kanyang anak, at nagalok din siya ng personal na suporta. Mula sa isang bahay sa isang mamahaling subdibisyon hanggang sa pagsuporta sa paglipat ng kanyang buong pamilya, sinabi niyang sisiguraduhin niyang walang magiging material na kakulangan. Ngunit magulo ang isip ni Jose. Isang malinaw na magandang oportunidad, ngunit mabigat ang pasanin na kailangan niyang tuluyang iwan ang buhay sa probinsya. Lalo na kapag naisip niya ang kanyang nag-iisang ina at mga kasamahan sa Bicol, hindi siya makapagdesisyon ng basta-basta. Nang gabing iyon, tumawag si Jose sa kanyang ina. Ikinuwento niya ng detalyado ang sitwasyon sa Maynila at ibinalita ang tungkol sa alok na posisyon. Ang kanyang ina, habang masaya na kinikilala ang kanyang anak, ay nagpahayag din ng pag-alala na maiwang mag-isa. Sinabi ngang kanyang ina kay Jose, "Anak, ang pinakamahalaga ay matupad mo ang iyong mga pangarap. Okay lang ako dito, huwag mong palampasin ang magandang pagkakataon." Ngunit sa kanyang boses, bakas ang lungkot. Alam na alam ni Jose ang puso ang kanyang ina. Kinabukasan, kinontak din ni Jose ang department head niya sa Bicol. Nang marinig ng hepe ang balita, labis siyang ipinakmalaki. Ngunit kasabay nito, sinabi niyang ito ay isang malaking kawalan para sa medical community sa kanilang rehiyon. Gayunpaman, sinabi niyang rerespetuhin niya ang desisyon ni Jose. Habang nag-iisip si Jose, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Monica. Hindi pa siya ganap na magaling, ngunit sinabi niyang kailangan niyang makausap si Jose. Nagbigay si Monica ng taos-pusong payo kay Jose. Sinabi niyang habang pinag-isipan niya ang lahat ng kanyang mapakakamali, natutunan niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na doktor. Sinabi niya na ang mga doktor na tulad ni Jose ang kailangan ng ospital na ito, at hiniling niya na sanay manatili siya at magtrabaho sila ng makasama. Ngunit kasabay nito, sinabi rin ni Monica na naunawaan niya ang pangungulila sa bayan,
Ang pangungulila sa pamilya ito ay mga natural na damdamin na mayroon ang lahat. Anuman daw ang kanyang maging desisyon, nangako siyang rerespetuhin niya ito. Noong Biyernes na iyon, sa wakas ay nakapagdesisyon si Jose. Kinausap niya si Dr. Reyes at Chairman De Fila at ipinaalam ang kanyang pinili. Nakakagulat, ang desisyon ni Jose ay isang pangatlong daan. Magalang na tinanggihan ni Jose ang alok na formal na posisyon. Sa halip, iminungkahi niya ang isang posisyon bilang isang visiting professor na magtatrabaho sa ospital sa loob ng 3 buwan bawat taon. Ang natitirang 9 buwan ay gugugulin niya sa Bicol at ang 3 buwan ay sa Maynila. Ang ganitong uringang trabaho ay wala pang kaso sa kasaysayan, ngunit malugot na tinanggap nina Dr. Reyes at Chairman De Fila. Masyadong malaking kawalan kung pakakawalan nila ang galing at pagkatao ni Jose. Kahit 3 buwan lang, malaking tulong na iyon para sa ospital. Ang desisyon ni Jose ay may malalim na pilosopiya. Gusto niyang maging isang mas mahusay na doktor sa pamamagitan ng pagdanas sa kultura ng medisina sa parehong rehiyon. At gusto rin niyang bigyan ng pagkakataon ang mga batang doktor sa probinsya na magkaroon ng karanasan sa isang malaking lungsod. Naging napaka-interesante para kay Dr. Reyes ang mungkahi ni Jose. Naisip niyang ang ganitong uri ng exchange program ay makakatulong din sa pag-unlad ng medisina sa parehong lugar. Iminungkahi pa niyang pag-usapan ang isang formal na kasunduan sa pagitan ng kanilang medical school at ng universidad sa Bicol. Nalalapit na ang huling araw ni Jose. Nahanda ang mga empleyado ng ospital ng isang maliit na despedida para sa kanya. Dumalo ang manars, residente, at mga kapwa-doktor. Mahing si Monica, na may saklay pa, ay dumating. Sa despedida, sinabi ni Dr. Roberto Cruz, sa pamamagitan ni Jose, natutunan ko kung ano ang tunay na diwangang pagiging isang doktor. Pangako, hindi ko kalilimutan ang diwang iyon. Isa-isa ring tumayo ang ibang mga doktor at nagpasalamat kay Jose. Sa huli, tumayo si Monica. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, dahil kay Jose, naging isang ganap na bagong tao ako. Mula ngayon, mangangako akong magiging isang doktor na taos-pusong nagmamalasakit sa mga pasyente. At nangako siyang alagaan niya ng mabuti ang ospital hanggang sa pagbabalik ni Jose. Habang papunta sa airport, pinanot ni Jose ang tanawin sa labas ng bintana. Isang ganap na ibang pakiramdam kumpara noong unang beses siyang dumating 2 buwan na ang nakalipas. Noon, dumating lamang siya para makaroon ng karanasan. Ngayon, umaalis siyang may mga tunay na kasamahan at kaibigan. Pagdating sa airport sa Bicol, sinalubong siya ng kanyang ina. Sinabi niyang mas mukha nang mature ang kanyang anak pagkatapos ng 2 buwan at masaya siya. Ikinuwento ni Jose sa kanyang ina ang kanyang karanasan at ipinaliwanag ang kanyang plano sa hinaharap. Pagbalik ni Jose sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital, sinalubong siyang mainit na pagtanggap ng kanyang kasamahan. Sunod-sunod ang mahiling na ibahagi niya ang kanyang karanasan. Ibinahagi ni Jose hindi lamang ang kanyang kaalaman sa medisina, kundi pati na rin ang kanyang pag-unawa sa ibang kultura at mga karanasan sa paharap sa prejudice. Pagkalipas ng 9 buwan, tulad ng ipinangako, bumalik si Jose sa Maynila. Ngunit sa pagkakataong ito, kasama niya ang 2 batang residente mula sa Bicol. Gusto niyang bigyan din sila ng pagkakataong magkaroon ng karanasan sa malaking lungsod. Sa airport sa Maynila, sinalubong si Jose nina Dr. Reyes at Monica. Si Monica ay ganap ng magaling at may malawak na ngiti habang binabati si Jose. Sinabi niyang sa loob ng 9 buwan, talagang malaki ang kanyang ipinakbago. Mula sa pakikitungo sa mga pasyente hanggang sa paharap sa operasyon, lahat daw ay nagbago. Nagsimula ang pangalawang buhay ni Jose sa Maynila. Sa pagkakataong ito, isang ganap na ibang atmosfera. Lahat ay gumagalang at malugot na tumatanggap sa kanya. At maging ang mga residenteng kasama niya mula
sa probinsya ay mainit ding tinanggap. Isang gabi, matapos ang isang komplikadong operasyon, nakakape sina Jose at Monica sa cafe ng ospital. Nagtanong si Monica kay Jose, "Alam mo ba mula pa sa simula ang tungkol sa aking prejudice at diskriminasyon? Kung gayon, bakit mo tiniis at pinagtiyagaan?" Isang banayad na ngiti ang sumilay sa muka ni Jose at sumagot siya, "Nasaktan ako sa simula, pero habang tumatagal, nagsimula akong makaunawa. Mga taong lumaki sa makaibang kultura, natural lang na makaroon ng hindi pagkakaunawaan. At natutunan ko na ang tunay na komunikasyon ay nangangailangan ng panahon at pagsisikap." Muling namangha si Monica sa malalim na pagkatao ni Jose. At sinabi niyang balang araw, gusto rin niyang makaroon ng isang pusong kasing lawa ng kay Jose. Hanggang ngayon, si Jose ay naglalakbay sa pagitan ng Bicol at Maynila sa loob ng 3 buwan bawat taon, nagsisilbing tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang simpleng kwento ng tagumpay. Ito ay isang kwento ng tunay na humanismo na nagtagumpay sa prejudice, ginawang pag-unawa ang diskriminasyon, at niyakap ang kaway. Ang ipinakita ni Jose ay hindi lamang husay sa medisina. Ito ay ang tunay na diwangang pagiging isang doktor, isang dalisay na puso para sa mga pasyente, at isang pagkataon na kayang lampasan ang lahat ng diskriminasyon at prejudice. At ito, marahil, ang tunay na aral na dapat nating matutunan. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Palagi kaming nagsisikap na maghatid ng gabagong kwento na hindi matatagpuan sa ibang channel. Mangyaring mag-iwan ang komento tungkol sa mga bagay na kulang o nagustuhan ninyo. Patuloy kaming lalago bilang isang channel na mas nagpapabuti.